Anyong mga kakimchi! Kakimchi! Siguro naman may idea kayo kung anong nasa harapan ko. Gagawa ako ng kimchi. Ito yung maanghang, yung medyo nagpapabaw sa ref nyo. Peace tayo sa mga Koreano ha. Pero masarap, sabi ng mga anak ko. Kasi mahilig silang mag-samji, kaya gustong-gusto nilang mag-banchan or mag-side dish ng kimchi. Diba? Probiotic din kasi to. Alam nyo ba, bumibili sila nito, mga 200 plus isang ganun na tub. Tapos nag-aagawan sila, kaya para wala nang gagawa na lang ako ng homemade kimchi. First time kong gumawa nito, sana sumakses. Kaya kung handa na kayong masunog ang inyong mga dila, let's go! Watch me go! Eto na ang mga bida ng araw. Pechay Baguio or Napa cabbage. Asin, pampa-UTI, charot lang. Pampalasa. Bawang, para sa huling lahi ni Corazon. Sibuyas, para umiyak naman ako later. Luya, para kunwari healthy. Gochugaru or red pepper powder. Di ba mga influencer, ganun, no? Patis, dahil noipi tayo. Ito, optional lang to. Pwede maglagay ng carrots, labanos, onion leeks, or pwede din gumamit kayo ng onion chives. Siyempre, kailangan natin ng apple, tapos kung gusto nyo lagyan din ng peras. Rice flour. Ito yung ginagamit sa puto. Yung iba naglalagay ng alamang or bagoong, pero wala kasi akong nabili na bagoong. Balak mo siyang lagyan ng bagoong ng chowking. At syempre, sugar. Pwedeng white or brown. Ito disclaimer ha, di ko alam kung ito ba talaga yung authentic na paggawa ng kimchi. Kaya patawarin nyo na ako, mga ka-BTS, mga ka-ARMY, or mga ka-Korean dyan. Yan, babad ko lang sa suka para matanggal yung mga pesticides or kung anumang mga nilalang na nakatira dito sa Napa cabbage or Baguio cabbage. Tila ko'y nakalutang na sa langit. Yung iba, hindi na hinihiwa. Gusto nila yung buo lang. Yung nakasanayan kasing kainin ng mga anak ko, yung mga hati-hati na. Hindi na natin hatiin yan. Nakatikim na ako ng kimchi, pero ewan ko ba, parang kasi, amoy utot siya. Sorry talaga. May kanya-kanya naman tayong panlasa. Pwera na lang siguro pag naging tropa ko yung BTS. Sige. Pipilitin ko talagang kumain ng kimchi. Kaya siya medyo may amoy utot siya dahil ito sa pechay. Di ba yung repolyo meron ding amoy din yun. Pero daw to, healthy daw talaga tong kimchi. Nakakaano din daw to siya, yung metabolism natin. Papabilis din daw. Kailangan natin tong ibabad sa asin. Kasi pag hindi pa siya binababad sa asin, ganito siya kalambot Ganun pa siya mabilis siya mabali. Nababad na siya sa asin, magiging na siya makunat. Makunat pero malutong. Lalamasin ko na to sa asin, hindi para pahirapan siya, kundi dahil importante ito sa texture, lasa at kaligtasan ng buhay niya, ng kimchi. Dahil sa asin, pinapatay nito yung bad bacteria. At saka, minomotivate nito na maglabas ng tubig yung pechay. Ay, kailangan pala sea salt or rock salt ha. Tapos, imasahe natin siya na para may sama ka ng loob. Ibuhos mo ng sama ng loob mo dito. Okay, ibabad ko muna to ng mga 1 o 2 oras or pwede din siyang overnight para makapag-isip-isip siya sa mga kasalanan niya. Ano ba? At habang nagmumuni-muni siya sa mga kasalanan niya, gagawa muna ako ng paste. Okay, gagawa muna ako ng rice flour mixture kasi ang purpose nito, ito yung magsisilbing binder ng kimchi paste. Kasi pag diniretso mo lang yung kimchi paste sa ang tawag nito sa cabbage, parang hindi siya masyadong madikit. At saka nakakatulong din siya dun sa fermentation. Kanan yan. So ito, tansya ko lang to. Depende sa inyo kung gaano karami, gaano kalapot. Pero wala akong basta wala akong sinusundan. Nagtanong lang ako kay ChatGPT. Charot! O, 1 tasang tubig. Rice flour. Siguro mga 2 or 3 kutsara. Tansya-tansya na lang. Tutunawin mo lang. Tsaka natin pakukuluan. Dagdagan ko pa.
Ang OA pala sa lapot. Magdadagdag lang ako mga 1/4 siguro. Ay! Ganito talaga pag walang sinusunod na measurement. Experiment malala. Mga tansya-tansya meter kasi ang sistema eh. Pero okay lang yan, matututo ka sa ganyan. Ay, nagdagdag pa ulit ako. Siguro mga 2 baso na to. Mga ganitong consistency pwede na to. Palalamigin ko muna siya. At habang pinapalamig ko siya, gagawa naman ako ng kimchi paste. Bakit nilalagyan ng apple at peras? Para sosyal, ems lang. Nagpapabalance kasi to ng lasa, tapos hindi siya yung puro anghang at alat lang. Nagpapabango yung hindi nakaka-offend yung amoy. At dahil may natural sugar ang mga prutas, ito daw yung kinakain ng lactic acid bacteria. Wag ka, gamitin nyo yan, magbumukha kayong matalino. Charot. Hindi, kasi para maging maayos ang fermentation. At para mapabilis at nagpapastable din ng asim. Parang ganito lang yan kimchi with fruit. Galit pero may lambing. Gawa-gawa ko lang yun. Okay, maniwala. Ano ko lang yun? Teorya ko lang yun. Kaya ako hinihiwa ng ganito kasi isa food processor ko siya. Ganito lang karami ang ilalagay ko. Depende sa inyo pag mahilig kayo sa bawang ha. Kami hindi naman masyado. Tapos yan, babalatan mo lang. Luya. Ganito lang. Nahin natin ang sibuyas, bawang, at luya. Lalagay ko na yung apple at peras. Yan, mga ganitong consistency. Pwede na to. Ngayon, ililipat ko lang to sa bowl kasi maghahalo na tayo dito ng mga gochugaru. Titimpla na natin siya. Mabango siya. Kasi dahil sa apple, saka sa peras. Okay, maglalagay na ako ng patis. Tansya-tansya lang to ha. Yan. Siguro mga 2 kutsara. Sugar. Bukod sa nagpapabalanse ng lasa, nagpapakalma din to ng anghang. Yung hindi masyadong bayolente yung init ng sili. At syempre, pagkain din to ng good bacteria. At nagpapabilis din ng fermentation. Next, bagoong ng Chowking. Hindi ko lang alam kung anong magiging lasa nito. Nagtatansya lang muna ako dyan. Medyo nakulangan ako sa alat, kaya nagdagdag ako ng patis at bagoong. Okay, dito na tayo sa part ng red flag, pero masarap. Ito yung gochugaru. Dito magsisimula ang paghihirap. Pag bibili nyo to sa mga Korean mart o sa mga Asian store, pwede nyo nung umorder kayo sa online. Ito yung tsura niya. Tikman ko nga. Hindi pala siya gaano maanghang. Tolerable naman pala. Ito, tatansyahin ko lang kasi depende sa inyo kung gaano kaanghang ha. Ayan, pwede na yan. Charot lang. Siyempre, dadamihan natin. Parang may thrill ang buhay. Yan. Pwede na siguro yan. Tansyahin pa rin natin. Dagdagan natin. Siguro mga 1 cup na lang. Good luck sa almoranas. Dagdagan pa natin. Oh, hitsura pa lang, may subtitle na. Mukhang manhanapak sa anghang. Titikman ko lang siya. Nanununtok pala yung nito. Anghang. Pero, tolerable pa rin. Parang bet ko siyang lagyan ng honey. Mga konti lang. Uy, honey. Option na lang to ha. Next, halo ko na tong rice flour paste. Haluin lang hanggang magmukhang delikado. Okay, habang nag-aantay pa akong 2 oras yung binabad ko na cabbage, maghihiwa muna ako ng mga supporting cast. Para may variety naman, di ba? Yan. Ito yung magbibigay buhay sa kulay ng kimchi. Pwede niyo yung garlic chives. Wala naman kasi nagtitinda din dito. Onion chives naman to. Para medyo makapal-kapal ng konti. Julienne cut. Okay, after 2 hours, higit, tutubig na siya, Hindi na siya madaling mabali. Pwede mo na siyang i-fold. Di ba? Kasi nag-release na siya ng water. Bago ko itong hugasan, pipigian ko lang. May hami wave! Pigaan ko lang siya.
bago ko siya banlawan. Kasi pag hindi nyo binalawan, ay good luck. UTI is waving. Hugasan yung maigi. Ang anim na banlaw ko to. Ang alat pala. Ganito lang siya kakonti, oh. Ang dami-dami nito kanina. Budol din, yun, no? Lamog-lamog na. Patutuluin ko muna siya maigi. Baka hindi dumikit yung kimchi paste, eh. Hugas muna habang nag-aantay. Ngayon, pagsamahin ko na yung pechay at saka yung kimchi paste. Antayin ko lang muna. Haluin lang maigi, siguraduhin lahat may involvement, walang maiiwan, walang ghosting dapat dito. Yung sobra sa kimchi paste, hindi to masasayang kasi gagawa rin ako ng puro napa-cabbage lang. Tingnan nyo, biglang kumonte. Budol talaga eh. Nagsishrink kasi yung cabbage. Ngayon alam ko na kung bakit mahal yung kimchi. Carrots, yung labanos, at spring onions or onion leeks. Haluin lang nating maigi. Ito yung mga pampalubag loob. Yan. Di ba ang ganda niya tingnan? Para siyang ano pang Christmas. Di ba? Nasa katotohanan na ako. Oh. Tikman ko nga. Dinig niyo yun? Parang kakain na ako ng kimchi. Saan pala? O dahil gawa ko lang. Ililipat ko na to sa food container, tapos i-ferment ko to sa room temperature ng 2 days. Or depende sa inyo, pwedeng 1 week. Sa ganitong proseso, gagana ang good bacteria. At para ma-develop ang lasa at aroma nito. Kasi habang tumatagal to, mas bumabaho. At alam niyo naman, pag mas mabaho, mas masarap. Charot. After nyo i-ferment ng mga ilang days, pwede nyo itong ilipat sa ref. Basta tandaan sa room temperature muna ang fermentation nito. Pag pinasok nyo sa ref, parang, ano ba, nauudlot ang pag-ano niya, pag-ferment, tapos yung mga good bacteria, hindi masyadong spaghetti pababa. O, paalala lang ha, ang kimchi medyo maalat. Kaya moderation is the key. At eto pa, mas okay yung homemade kaysa process. Ayan, bago ko pakalmahin to, binalot ko muna sa cling wrap para hindi masyadong mangamoy. Mga 2 to 3 days siguro, tapos titikman ko. Magtutubig pa to. Maglalabas pa siya ng water. Kaya, abangan nyo na lang sa sunod na araw. Okay, tinikman nyo muna yung fresh kimchi. Kuha ko. Hi! So, 1 week para fully fermented. Ito naman yung ginawa kong puro napa-cabbage lang sa natirang kimchi paste. After 2 days of fermentation, ito na ang ating main character. Binalot ko lang to sa parcel black pouch. Pinapaniwala ko lang na nasa madilim na lugar siya. Alam nyo, pag pinatagal nyo to sa room temperature, baka kasi masobrahan sa asim at magiging matapang yung amoy. Okay, masyado na tumasaya sa loob ng bahay, kaya ipapasok ko na siya sa ref. May pa-wild card. Okay, ito lang yung tatandaan nyo sa fermentation. Pag room temperature, gising ang bacteria. Pag nasa ref, tulog ang mga minions. Okay, titingnan ko na. Nakarep na siya overnight. Dun 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 dun. Oh! Perfect! Diyan, tikman mo na. This is it. Perfect? Yes! Success! Tropa na kami ng BTS at Cortis. Ems lang!